Kung naghahanap ka ng quick and easy chocolate dessert para sa iyong low-carb lifestyle, lalo na sa mga diabetic, then this video is for you. Dalawang ingredient lang ang kailangan natin para sa masarap na chocolate fudge na kinakain ko dito, kaya simulan na natin. Para sa ating first ingredient, gagamit lang ako nitong unsweetened and sugar-free chocolate chips. Kahit anong brand naman ay okay lang, basta make sure lang na walang halong asukal yung gagamitin ninyo. Perfect yung chocolate chips para sa recipe na ito para hindi mabilis na lumambot or matunaw yung magiging product or chocolate fudge na gagawin natin. Para sa measurement, nakadepende lang siya sa kung gaano karami yung peanut butter na meron ako. Currently, meron na lang akong mga 1/4 or 1/5 ng peanut butter na meron dito sa bote na ito, kaya tinatansya ko lang siya. 1:1 kasi yung measurement na ginagawa ko. Pero kung gusto niyo na more chocolatey na side, pwede naman na mas marami yung halo ng chocolates, or kung mas mahilig naman kayo sa lasa ng peanut butter, then okay lang rin naman na mas damihan yung peanut butter. Next step, kailangan lang nating tunawin ang ating sugar-free chocolate chips gamit ang mainit at kumukulong tubig. Ilagay nyo lang siya sa glass bowl o kaya kahit sa stainless na bowl. Wag lang sa plastic ha. So ilalagay nyo lang sa bowl etong chocolate chips, tapos ipapatong ninyo sa pot na merong kumukulong tubig. Tapos hahayaan nyo lang na kumulo ng kumulo yung tubig, kasi yung steam nung tubig yung magpapainit dito sa ating chocolate chips hanggang sa matunaw siya. Not advisable na nakadirekta itong pinapatunaw natin na chocolate sa apoy or sa heat, kasi mabilis matunaw or mabilis masunog si chocolate. So, baka pumait naman ang inyong chocolate chips. Kaya ganito lang yung proper na way ng pagtunaw sa ating chocolate chips. For future reference na rin. Tapos, since natunaw na ang ating chocolate chips, ayan, naging chocolate syrup na siya, pwede na nating ihalo yung peanut butter. Sa peanut butter, kung meron kayong microwave, mas maganda na i-microwave nyo muna para tunaw na agad yung peanut butter bago nyo pa ihalo. Meron talagang tendency na maging matigas yung peanut butter, kasi by the way, yung peanut butter na ginagamit ko dito ay peanut butter na ang halo lang niya ay coconut oil, tapos meron din siyang sweetener at konting salt. Low carb na brand ng peanut butter po yung gagamitin natin para dito, kasi merong mga regular brands ng peanut butter yung nabibili natin regularly sa supermarket. Hindi natin pwedeng gamitin or hindi advisable na yun yung gagamitin ninyo para sa dessert na ito, kasi yung oil na ginagamit sa mga brands ng peanut butter na iyon ay usually mga vegetable oil, tapos meron silang halo na asukal. And if that's the case, syempre, hindi na siya magiging low carb friendly at diabetic friendly. Kaya make sure na yung mga keto brands ng peanut butter yung gagamitin natin dito ha. Kapag well incorporated na yung dalawang ingredients, pwede na natin siyang ilagay sa container. Kung nakikita nyo dito, very obvious naman, kaya for sure nakikita nyo siya. Yung peanut butter, hindi ko talaga siya tinunaw ng maigi, kasi gusto ko na kapag buo na yung aking chocolate fudge, yung meron akong nakakagat na buo-buo rin na peanut butter, kaya hinayaan ko lang talaga na meron pang mga buo-buong peanut butter, hindi ko siya tinunaw ng maigi. Pero kung gusto ninyo na very creamy yung consistency, okay lang din naman. Gumamit lang ako dito ng parchment paper para mamaya kapag matigas na yung chocolate fudge, madali na lang siya nahiwain. Hindi na ako mahihirapan na tanggalin siya dito sa aking container. Okay lang rin naman na ilagay ito sa molder, kaya lang dahil masyadong creamy yung consistency niya, mahihirapan din kayo na ibuhos siya sa molder, though pwede naman, kaya okay lang din. O kaya kung meron kayo nung ice molder na silicone, pwede rin na doon nyo na lang ilagay para hindi nyo na kailangan na hiwain ng ganyan, kagaya ng ginagawa ko. Pero tignan nyo, ang sarap nung may mga buo-buong part ng peanut butter. Yan talaga yung pinaka-favorite ko dito sa recipe na ito. Hindi na pala ako naghalo ng sweetener para sa recipe na to, kasi yung peanut butter na ginamit ko matamis na. Pero kung matabang yung peanut butter na ginamit ninyo, mag-add na lang din kayo ng sweetener para mas masarap.